Hi mga guys, mga kabataan. So, ating tatalakayin ang paksang aralin ang tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas batay sa plate tectonic theory. Mga guys. So, sa hindi pa natin pagpatuloy, I have my intro, mga kabataan. So at this moment, itong ating paksang aralin, pinagmulan ng Pilipinas batay sa plate tectonic theory. So dito, isang alang natin ang objective, matukoy ang pinagmulan ng Pilipinas batay sa plate tectonic theory. May paliwanag iba't ibang kalaman tungkol sa plate tectonic theory. So ang araling ito ay isinulat at idinisenyo upang makatulong sa iyo na magkaroon ng sapat na kalaman upang mabatid ang pinagmulan ng Pilipinas batay sa iba't ibang teorya. Ang iba't ibang teorya, class, ito ay inilahad ng iba't ibang siyentipiko na nagkaroon ng iba't ibang pag-aaral batay sa pinagmulan ng Pilipinas. Ito ay sinulat ng may pagkakasunod-sunod, paghigit na makatulong sa iyo. Ngunit ito ay nagkaroon ng bahagyang pagbago batay sa kasulukuyang aklat na ginagamit ng mga mag-aral. Ang aralin ito ay naglaman ng pinagmulan ng Pilipinas batay sa plate tectonic theory. Dahil sa naging palaisipan ng mga sinaunang katutubong Pilipino, ang pinagmulan ng Pilipinas, nagkaroon ng pag-aral ang iba't ibang siyentista upang mabigyan ng liwanag ang tunay na pinagmulan ng mga kapuluan sa Pilipinas. Kabilang dito, class, ang teoryang continental drift na batay sa pag-aaral na isinagawa ni Alfred Wegener. Ang Pilipinas ay dating binubuo na isang malaking masa ng lupa na unti-unting nahati at nagkahiwa-hiwalay hanggang sa marating ang kasalukuyang anyo ng mga lupain sa daigdig. Sa ating talakayan, ayon sa teorya ng tectonic plate, tumutukoy ito sa paggalaw ng kalupaan. Ayon dito, ang crust ay nahati sa malalaki at makapal na tipak ng lupa na tinatawag na tectonic plate. Napagagalaw ng mga tectonic plate, class, palayo, pasalubong at pagilid sa isa't isa ang mantol ng mundo. Dahilan ang processing ito, hindi lang sa paggalaw ng mga kontinente, kung hindi maging sa iba pang prosesong pangheograpya tulad ng paglindol, pagputok ng bulkan at pagbuo ng mga kabundukan. Nagkaroon ng iba't ibang pag-aaral, panaliksik tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. So ang mga pag-aaral na ito ay isinagawa ng iba't ibang siyentista, kung kaya nagkaroon ng iba't ibang teorya. Isa sa mga naging teorya tungkol dito ay ang continental drift theory na tumutukoy sa malaking masa ng lupa na nagkahiwa-hiwalay milyon taon na ang nakalipas. Si Alfred Wegener, class, ay isa sa mga siyentistang nagkaroon ng teorya tungkol sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas. Ang Pilipinas, class, ay binubuo na mahigit sa 7,000 mga pulo. Ang tectonic plate ay tumutukoy sa paggalaw ng mga kalupaan at nahati sa malaki at makakapal na tipak ng lupa. So sa ating pagsanay, piliin natin, class, at bilugan ang titik
ng wastong sagot sa bawat bilang. Number 1. Kaisipang tumutukoy sa isang mahalagang konsepto gamit ang siyentipikong pamaraan ng paliksik. A. Kasaysayan ba? B. Geograpya? C. Teorya? D. Topograpya. What's your answer? So the correct answer, class, is letter C. Teorya. Number 2. Ito ang tumutukoy sa teoryang tectonic plate. A. Malalaking tipak ng lupa. B. Malalaki at makapal na tipak ng lupa. C. Makakapal na tipak ng lupa. D. Kalupaang bumubuo sa buong daigdig. What's your answer? The correct answer, class, is letter B. Malalaki at makakapal na tipak ng lupa. We have number 3 questions. Sila ang iba't ibang tao nag-aaral ng teorya tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. A. Siyentista. B. Dalubhasa. C. Bayani. D. Historian. What's your answer? So the correct answer, class, is letter A. Siyentista. Sa pagsasanay number 2, piliin at bilugan ang titik ng wastong sagot sa bawat bilang. Diyan sa inyong pag-view sa aking Tertiation vlog channel, you try to answer this one. Number 1, saan tumutukoy ang tectonic plate na isa sa mga teorya ng pinagmulan ng Pilipinas? A. Makapal na tipak ng lupa. B. Mataas na kabundukan. C. Malawak na anyong tubig. D. Malawak na kapatagan. What's your answer? The correct answer, letter A. Makapal na tipak ng lupa. Number 2. Siya ay siyentistang nagpanukala ng teoryang continental drift. A. Billy Willis. B. Christopher Columbus. C. Alfred Wegener. Letter D. Ferdinand Magellan. What's your answer? The correct answer is letter C. Alfred Wegener. Number 3. Ito ang teoryang tumutukoy sa paglubog ng ilang kalupaan sa mundo dahil sa pagkatunaw ng yelo. A. Continental drift. B. Tulay na lupa. C. Volcanismo. D. Plate tectonic. What's your answer? The correct answer is tulay na lupa. Pagsasanay number 3, piliin at bilugan ang titik ng wastong sagot sa bawat bilang. Question number 1. Ito ang teoryang tumutukoy sa pagtaas ng level ng tubig sa karagatan. A. Tulay na lupa. B. Continental drift. C. Volcanismo. D. Tectonic plate. What's your answer? The correct answer, class, is tulay na lupa, letter A. Number 2. Teoryang tumutukoy sa natambak na volcanic material nang sumabog ang mga bulkan sa ilalim ng karagatan. A. Tulay na lupa. B. Continental drift. C. Volcanismo. D. Tectonic plate. The correct answer is letter C. Volcanismo. Number 3 questions. Karagatang nakapagitan sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Asya. A. Karagatang Pasipiko. B. West Philippine Sea. C. Atlantic Ocean. And letter D. Indian Ocean. The correct answer is Karagatang Pasipiko, letter A. Number 4. Siyentistang naghain ng teoryang volcanismo. A. Alfred Wegener. B. Albert Einstein. C. Thomas Edison. D. Billy Willis. The correct answer is letter D. Billy Willis. Number 5, last number, teoryang tumutukoy sa mga tipak na lupa sa ilalim ng katubigan sa kabit sa mga kontinente
A. Continental shelf. B. Plate tectonic. C. Vulkanismo. D. Tulay na lupa. The correct answer is letter A. Alright, yun lang mga kabataan sa ating pagsubok. So, tandaan, ang Pilipinas ay dating binubuo na isang malaking masa ng lupa na unti-unting nahati at nagkahiwa-hiwalay hanggang sa mating ang kasulukuyang anyo ng lupain sa daigdig. Hanggang dito lang sa aking short video. Maraming salamat. Tersus Christian Vlog. Subscribe. Click all button bells. Thank you sa panood.